Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gagawin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis na una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 5 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon magdadala kayo ng handog na pagkain. Sa 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw." Ang salita ng Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang bansang Israel ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob sa mga hinirang ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw namin taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, ngayon po ang unang biyernes sa buwan ng Agosto. Ngayon po ay August 4 at sa araw na ito, bukod sa unang biyernes ng buwan na ito ay pinagdiriwang natin ang isa sa pinakamalapit at mahalagang santo, banal na tao sa buhay ng mga pari. Siya si San Juan Maria Vianney. Ngayon po ang kapistahan ng tinatawag na The Cure de Ars, ang pari ng Ars, no? Sa France. No? At sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kanyang kapistahan sapagkat ginugunita po natin ang kanyang kabanalan na ipinakita hindi lamang, no, sa mga taong kinasasakupan niya kundi sa lahat ng tao sa iba't ibang lugar. Siya po ay nakilala sa kanyang pagiging banal, sa kanyang pagbibigay ng mga payo, sa kanyang pagpapakumpisal sa maraming tao. Kaya nga po isa sa mga matinding katangian niya ay ang pakikinig ng kumpisal, no, ng mahabaan, ng ilang oras, matagalan. No? Sila ay nagpupunta sa Ars, sa Fransya upang mangumpisal sa kanya mula sa iba't ibang klase ng tao, mula sa iba't ibang panig ng lugar. Sila ay nagpupunta doon sa Ars para mangumpisal kay Juan Maria Vianney. Pero pag sinabi nating Juan Maria Vianney, no, ito po ay laging kinukwento at siya ay nagiging patron ng mga nagpapari, lalong-lalo na yung mga medyo hirap sa pag-aaral, sapagkat isa po sa mga nakilala na karanasan ni Juan Maria Vianney ay ang kanyang hindi madaling karanasan sa pagpapari. Isa po sa kanyang kahinaan, no? Hindi po madali ang pagpapari. Alam po natin na matagal magpari, pero sa tagal na iyon ay iba't ibang uri ng pagsubok ang dinadanas din ng mga nagpapari, lalong-lalo na po ngayon. Hirap tayong tumawag. Hirap tayong mag-imbita sa mga kabataan, hindi lang sa pagpapari, kundi sa pagmamadre sa buhay relihiyoso. At kapag nasa loob na, hindi po madali. Akala ko noon ako po ay pumasok ng seminaryo. Akala ko po ay, sa totoo lang, akala ko wala ng mathematics. Pero pagpasok ko po ng seminaryo, sangkaterba pa rin pala ang subject namin sa mathematics. No, kaya hirap na hirap po ako. Akala ko makakaligtas na ako sa mga numero. Pero dumaan din ako sa mga pinagdaanan ng mga isang ordinaryong kabataang nag-aaral sa universidad. At isa po sa mga hinarap ni Juan Maria Vianney sa kanyang pagpapari ay yung kanyang academics. Hirap po siya sa kanyang subject na tinatawag na Latin. Kaya nga po yung mga seminarista, kapag nahihirapan na sa pag-aaral, tumatawag na bukod kay Jesus at kay Mama Mary, kay San Juan Maria Vianney. Dahil ito ang isa sa mga hinarap niyang pagsubok. Pero, isa po sa magandang pinanghahawakan ng bawat seminarista sa kanilang hirap sa pag-aaral, ay yung pong katangian ni Juan Maria Vianney, na siya hindi sumuko sa kabila at sa harap ng kahinaan niyang ito. Sa kabila ng kakulangan niya, no, sabihin natin sa pag-aaral, sa katalinuhan, no, hindi siya sumuko. Ipinagpatuloy niya na tuparin ang kalooban ng Diyos, ang narinig, ang tinanggap niyang tawag mula sa Diyos na siya'y maging pari. At awa po ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, nakapagtapos siya at tuluyang naging pari. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang karanasan ni Kristo nang siya ay bumalik na sa kanyang sariling bayan at siya ay pumunta doon para rin siya sana gumawa ng kabutihan. Di po ba yan naman po ang isa sa mga ipinapaalala sa atin sa buhay natin? Na huwag tayong makakalimot sa ating pinagmulan. Na huwag tayong makakalimot sa ating pinanggalingan. Lalong-lalo na, huwag natin kalilimutang balikan ang anumang paghihirap, ang anumang pagsubok na pinagdaanan natin bago natin marating ang anumang ginhawa, ang anumang gantimpalang meron tayo ngayon. At marahil si Kristo bilang taong totoo kagaya natin. Si Kristo ay naging tunay na tao maliban sa isa at yan ang kasalanan. Kagaya natin, ang lahat ay kanyang naranasan maliban sa pagkakasala. At bumalik si Kristo sa kanyang bayan marahil para magbahagi rin ng kanyang pagpapagaling, ng kanyang pagtuturo. Ngunit ano ang kanyang sinapit? Siya ay hindi tinanggap bagkus hinusgahan ng kanyang mga kababayan. Kaya nga ano ang sabi niya sa ating ebanghelyo? Wala namang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sabi sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, and he did not work many mighty deeds. Many mighty deeds. Hindi siya gumawa ng marami, ngunit gumawa pa rin naman siya ng kahit iilan. Hindi naging hadlang ang panghuhusga ng marami upang siya ay gumawa pa rin ng mabuti. Hindi naging hadlang
ang hindi pagtanggap ng marami para siya ay magbigay pa rin ng kabutihan at gumawa ng himala at tulong sa maraming tao o kahit sa iilang tao. At ito po sana ang ating baunin sa pagsisimula ng buwan na ito, sa pamamagitan din ng panalangin ni San Juan Maria Vianney, na sana po ay huwag tayong panghinaan ng loob. Kahit mas marami ang hindi naniniwala, ang humuhusga, kahit mas marami ang pagsubok na ating hinaharap, huwag natin pong kalimutan ang mas marami pa rin nating kabutihang magagawa at mas marami nating matutulungan kung hindi tayo susuko sa ating kabutihan. Alam po ninyo, minsan ako ay may nabasa na magandang reflection na gusto ko pong ibahagi sa pagsisimula ng buwan na ito. Kapag tayo po ay hindi kaagad nakakaranas ng inaasahan nating magandang bagay, kapag hindi natin kaagad nakukuha na kagaya ni Kristo, inasahan niya marahil na siya ay tatanggapin ng kanyang mga kababayan. Inasahan niya marahil na marami siyang matutulungan. Ngunit iba ang kanyang dinatnan. Iba ang kanyang hinarap sa kanyang pagdating, sa kanyang pagbabalik. At sabi po nung sa akin nabasa, no? If you get no as an answer, remember, no means N-O. No means next opportunity. It is not the end. There is the next opportunity for you. At sana tayo rin, kapag hindi natin kagad nakukuha ang gusto at plano natin, kung alam natin na sa ating kaibuturan ng puso, tayo ay tapat, tayo ay totoo sa ating hangarin, huwag ka mag-alala. There is the no for you. The next opportunity. Kagaya po ng ginawa ni San Juan Maria Vianney. Hindi lamang mga tao, pati demonyo, ang sumubok na sirain siya. Ang sumubok na pigilan siya. Pero sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, siya ay nanatiling tapat. Kaya nga po ang tawag sa kanya, siya na ngayon ang patron hindi lamang ng mga parish priest, kundi lang lahat ng pari, mapadayosesano o relihiyosong pari. Siya na ang patron. Sa araw na ito, kapistahan ng lahat ng pari. Ipagdasal niyo po kaming mga pari. Ipagdasal niyo po kami na sana sa kabila ng aming kapintasan, kakulangan, at sa kabila ng aming mga pagkakasala, patuloy kaming baguhin, linisin, gabayan ng Panginoong tumawag sa amin. Pray for us, please, as we pray for you. Patnubayan, ipanalangin nawa tayo ni San Juan Maria Vianney upang kapag dumating ang anumang no sa buhay natin, no will not stop us. For we believe that no means next opportunity. Amen. Through this love,